Muling umalingaw-ngaw ang pangalan ni Senador Rodante Marcoleta matapos nitong basagin ang mga haka-haka at alegasyong may binubuong planong pagpatalsik kay Vice President Sara Duterte. Sa isang matapang na pahayag sa Senado, iginiit ni Marcoleta na walang basehan ang mga umiikot na tsismis at malinaw na bahagi lamang ito ng isang political demolition job. Ayon kay Senador Marcoleta, hindi matitinag sa pwesto si VP Sara dahil wala na naman umanong konkretong batayan sa impeachment. Sinabi rin niyang ang mga isyong ibinabato sa Vice Presidente, tulad ng paggamit ng confidential funds at umano'y pakikialam sa ilang ahensya, ay pawang pinapalaki lang ng ilang interesadong grupo. Hinikayat niya ang taong bayan na huwag magpagamit sa maling impormasyon at suportahan ang mga opisyal na tunay na nagsisilbi sa bayan. Sa gitna ng mga haka-haka, naging malinaw ang paninindigan ni Marcoleta. Mananatili sa puwesto si VP Sara Duterte at hindi basta-basta matitinag ng intriga. Sa kabila nito, patuloy pa ring nakatutok ang publiko sa bawat kilos ng mga nasa kapangyarihan dalang hangaring mapanatili ang katapatan sa serbisyo. Abangan ang mga susunod naming ulat para sa mga bagong kaganapan sa isyong ito. Bagyong Supreme Court. Ayan. Talaga pong todo ang signal nito, Sen, dahil sabi ni Attorney Ting, ang desisyon ng Supreme Court ay immediately executory at ito isang unanimous decision. Ano po bang ibig sabihin nun, Sen? Pagka unanimous decision, ang ginawang pagpapasya ng Supreme Court unbank. Wala ka ng kapag-asa na mag-MR ka man lang. Ganon. Paano ka mag-MR unanimous? Zero pa na. Wala man lang ano. Sino ang papansin sa'yo? Sinong, kahit isang kaluluwa doon sa Supreme Court, ang magbibigay sa'yo ng konting panahon na maaaring pagbigyan ka. Sige nga, basahin ko kung ano yung MR mo. Baka sakaling may makita nga ako riyan. Wala eh. Isinara na po ang lahat ng mga pagkakataon para ikaw man lang ay humingi ng motion for reconsideration. Tsaka immediately executory. Opo. Wala nang MR yan. Wala nang appeal yan. Yun pala yung immediately, walang forthwith. Kundi agad-agad, dapat ipatupad pala yan. Ang liwanag naman kasi kagaya na binabanggit natin, doon sa una pa lang na mga pagtalakay natin dyan, wala talagang, alam mo, ito maaring magdamdam yung ibang makakarinig, lalong-lalo na yung mga kasamahan ko sa House of Representatives dati. Opo. Pero pwede nating ipaghalimbawa yan sa nagsaing ng kanin dyan. Okay. Nagluto. Isip-isipin mo, hilaw na hilaw naman yung kanin. Ganon? Paano mong ipakakain sa Senado yun? Di ba? Hindi ka makakakain kung yung kanin ay hilaw na hilaw din. Halos halos bigas pa eh. Makakain mo ba yun? Ang gusto kasi pikit mata yung kakainin eh. Hindi. Kaya nga sinabi ko na sa iyo nun. Kung matutuloy, sinasabi ko nga eh. Ang totoo niyan, yung unang 3 impeachment complaints, hindi lang hilaw eh. Panis eh. Bakit ka mo? Ganun ba? Kala mo yung pinatagal. Nabinbin eh. Kapag binilang mo yung araw ng pagkakabinbin dyan, hindi siya bababa sa 20 araw. Subukan mo ang isang sinaing. Ang isang niluto. Opo. Ay itago mo, hindi sa refrigerator. Ilagay mo lang dyan sa cabinet, pero hindi refrigerator. 20 araw. Alis sa dalawang mangyayari, kinain ng daga, o napanis. Napanis. Napanis po. Paano mo idadali sa paano mo dadali sa Senado ngayon? Naglululundag pa nung pumunta eh. Yun na nga po. Forthwith. Isip-isipin mo. Ayan, nakita tuloy ng Korte Suprema. Unconstitutional eh. Isipin mo, yung 3, hindi nila isinalang. Nilagay sa cabinet, napanis, pagkatapos gagawa ng pangalawa raw at diniretso sa Senado. Sabi ng Korte Suprema, that's in violation of the 1-year rule ban. Hindi po pwede yun. Dapat kung ikaw, dapat yung pang-apat, kasi ituring mong pangalawa ito eh. Yung pang-apat halos naging pangalawa lang dahil yung unang 3, isa lang yun pinatay.
Oho. Ngayon, kung gusto mo mag-file ka sa February 5 o February 6, 2026. Kasi yun ang pang isang taon. Isang taon eh. Hindi, ang ginawa mo, pinatay mo yung unang tatlo. Pagkatapos, nung pumitada yung Pebrero 2025, Opo. bigla mong tinransmit sa Senate. Aha. So, nahalata tuloy. Sen, babasahin ko na para Basahin mo. makumpleta ko na yung detalye Sige. at magkaroon tayo ng buong konteksto. Ang sabi pa ni Ting, bukod sa unanimous decision, ang inilabas na pagpapasyang ito, Ting said the first 3 complaints were deemed terminated or dismissed and no other impeachment complaint may be entertained before February 6, 2026. Nakita mo. Aha. The High Tribunal's ruling does not bar the refiling of the complaints after a year or in February 2026. Ting said that apart from 1-year ban, the Supreme Court and Bank also found the impeachment complaint against VP Sara Duterte to be violative of her right to due process as enshrined in the Bill of Rights of the Constitution. At dahil po ito ay running story to Jen, may mga lumalabas pang mga detalye. Meron pala siyang keynote Sen na mga parte ng desisyon. Ito ang isa. Ting quoting a portion of the Supreme Court and Bank's unanimous decision declaring the impeachment complaint versus VP Sara Duterte unconstitutional. Ito yung quote. Our fundamental law is clear. The end does not justify the means. Ito pa po yung isang quote. There is a right way to do the right things at the right time. This is what the rule of just law means. This is what the fairness or due process of law means even for impeachment. Tama naman yun eh. Alam mo kung saan kinuha yan kahit di pa natin nababasa yung kabuuan ng desisyon ng Korte Suprema. Nakalagay sa mismong tuntunin ng Rules of Procedure in Impeachment Proceedings sa House of Representatives, lahat ng impeachment complaints na ipapile, maging ito ay galing sa pribadong tao o kaya mismo na sa mga miyembro ng House of Representatives o kaya ito'y pinirmahan ng hindi bababa sa 1/3 ng lahat ng miyembro ng House of Representatives, kinakailangan i-repair mo sa Committee on Justice. Yun ang tuntunin. O isip-isipin mo, umabot lamang doon sa tinatawag nilang 10-session day. Hindi totoo yun, Jen, Nelson. Sa totoo lang, kapag ako talagang nakahanda tayo, sinasabi ko naman sa inyo, kung yan ay natuloy halimbawa na pag-usapan sa Senado, unang-unang pagkakamali nila, Jen, Opo. yung unang complaint ay i-file at in-endorse at ito'y tinanggap ng opisina ng Secretary General December 2. Tandaan nyo, ha? Okay, December 2. December 2, 2024. Opo. Ang December 2 ay araw ng Lunes. First session day. Opo. Pero sa numero ng session, ito ay session number 26. December 2. Ngayon, yung unang complaint na yon ay na-file nung isang grupo alas 4:30 ng hapon, December 2. Okay. Ngayon, ano ang hinahanap sa tuntunin sa House of Representatives? Kapag kayo na itinanggap mo, immediately i-refer mo sa Office of the Speaker. Ayun. Okay. Aha. So, palagay ko walang nangyaring pagre-repair. Kasi kung talagang immediately, wala naman sinasabi ng paraan pagka i-repair mo. Pwede mong i-text si speaker. Pwede mo siyang tawagan. Pwede mo siyang puntahan na personal. Kasi ito bigla na lang dumating. December 2. Tapos 4:30, tinanggap ng opisina. Aha. Nelson, kung ikaw ang Secretary General, babasahin mo lang ba yan, tapos ilalagay mo sa opisina mo o tatawagan mo kaagad ang speaker? Siyempre, dapat tawagan nila ng speaker. Opo, impeachment ito eh. Opo. Ito ay isang paraan para tanggalin mo ang pangalawang pinakamataas na opisyal ng ating bansa. Pagkatapos, nakita mong ganyan, hindi mo man lang tatawagan ng pansin ang speaker, yun ang referral. Ayun. Paalam mo kaagad sa kanya.
Yun ang inihingi. Sabi niya, immediately. Bakit wala sa order of business? Sasabihin nila, hindi po namin kaagad nailagay dyan kasi po yung order of business po, ginagawa namin ng maaga. Umaga pa lang. Ayun. Ginagawa na namin yan kasi po magsisimula po yung session alas 13. Tinanggap ko po yan 4:30. Alas 4:30 ng hapon, Hindi mo rin mapapangatwiranan yun. Bakit ka mo? Kasi, pangkaraniwan na sa amin, pag may biglang dumating na ganyan na napaka-importanting bagay, at nirepair mo kaagad sa opisina ng speaker. Sabi ng speaker, sige, isama mo additional reference of business. Ayun, so pwede naman palang gawin yun. Pwede mo gawin yun. May kababalian naman pala Ang totoo niyan, yung apat na yan, nung i-repair nila doon sa sinasabi nilang 10th session day, yun ang February 5. Wala siya doon sa order of business doon sa araw na yon. Kaya nga sinasabi ko, kung ito'y halimbawa umabot sa Senado, unang tanong ko sa kanila, hawak-hawak ko yung session number 36. Ito yung sinasabi niyong 10th session day. Kapag napatunayan ninyo na ito'y nakasulat dito, ibig sabihin, in-include nyo. Andyan talaga, magre-resign ako as Senator of the Republic. Naku, mabigat. Okay? Kasi wala eh. Hawak ko na eh. Bakit ninyo pinangatwiranan ninyo na pati sasagot ng Solicitor General eh? Ha? It was included in the order of business, sabi niya. Ito po yung aming katibayan, Annex A. Halimbawa, Annex A, Session number 36, Order of Business. Pagka tinignan mo, wala doon. Saan mo makikita? Sa journal. Sa journal number 36. Doon makikita kasi additional reference of business. Ayun pala Isipin yun. Balikan natin kamo yung December 2. What is so spectacular about December 2? Pagka tiningnan mo, dalawang panukalang batas lang ang binasa on first reading. Dalawa lang. Walang hindi masyadong busy yung araw na yun. Yung December 2, ha? Pangkaraniwan, Jen. Monday yun. Lalo na yung nag-uumpisa kami yung mga ganito. Halos 100 ang babasa. Kaya mahaba yung session eh. Yung December 2, balikan mo yun, reviewin mo. Dalawang panukalang batas lang ang binasa. Ilang minuto lang yun na babasahin mo. 3 resolutions, 2 panukalang batas. Pagkatapos lahat na communications, mga letters from different agencies, to the archives, to the archives, to the archives. Ibig ko sabihin, kapag ka tiningnan mo yung volume ng business na tatalakayin no December 2, 30 minutes tapos eh. Bakit hindi nyo isinama na additional reference of business yung impeachment na tinanggap nyo at 4:30 samantalang yun ay isang napaka-importanting bagay? Doon pa lang. Pagkatapos sumagot yung Solicitor General. Inamin ba naman niya yung 3 kanyang ganon at saka yung pang-4 ay isinama namin sa order of business na pag tinignan mo wala. Ang totoong ginawa nila, considering that the fourth impeachment complaint signed by more than 1/3 of the members of the House of Representatives has been transmitted to Congress, the 3 earlier impeachment complaints have become moot and academic and they were sent to the archives. Alam mo ibig sabihin no? Pinatay po namin. Pinatay. Kaya nilagay sa archive. Sabi ng Korte Suprema, pinatay ninyo. Ibig sabihin, yung pangalawa, hindi na pwede. You violated the 1-year ban rule. Ayun. Simple. So yun pala yung binabanggit ng Korte Suprema na nalabag yung 1-year ban rule ng impeachment complaint. Ayun. Kasi kung yun ay nirepair ninyo sa Committee on Justice, may tumuloy na sana eh. Walang tumuloy na proceedings kasi walang ni-repair. Walang ni-repair sa Committee on Justice. Yun ang pinaka-ultimate na destination ng lahat ng impeachment complaints. Umabot lamang dun sa order of business eh. Pagkatapos in archives, nasaan ang pumunta sa Committee on Justice? Wala, kahit isa. Yun pala yun. Wala. Unconstitutional. Bakit?
Yung dalawang requirements doon, yung i-include mo sa order of business, nakasulat sa Constitution. Pagkatapos, in 3 session days thereafter, sabi niya, kapag lumabas nga sa order of business, i-repair mo naman sa Committee on Justice. Hindi nangyari yun. Yung 4, hindi dumating sa Committee on Justice. Wala sa rules yun eh. Bakit dinala mo sa archives, hindi doon sa Committee on Justice? Kaya pala unanimous yung desisyon ng Supreme Court. Mukhang hindi nahirapan. Mukhang walang pumanig ni isa man. Ni wala pang dissenting opinion. Hindi, pagka unanimous, ibig sabihin Unanimous lahat. Talagang, ganun pala. No? Wala. Ganun ka grabe. Bakit sinabi na walang due process din? Kanina, nabanggit niya. Yes. Ipaliwanag natin bakit walang due process. Bakit po? Hindi nga dumating sa Committee on Justice, doon mo kasi tatawagin ng Vice President para kahit papano, kung gusto niya mag-appear doon, magpaliwanag, o magbigay ng doon pa lang, sagutin niya. Walang nangyari. Wala rin ho kasing gano'n, no? Ni isang pagdinig ata sa Committee on Justice, wala pong nangyari. Wala eh. Diniretso agad eh. Marami silang itinago doon sa kanilang tuntunin. Opo. Kung babasahin nila Section 2 nung kanilang Rules of Procedure in Impeachment Proceedings, Section number 2, Opo. Initiation and Mode of Filings. Ang halimbawa gano'n, Initiation of Impeachment Proceedings. Dalawang bagay lang, ipa-file mo and then referral to the Committee on Justice. Dalawa ang stages yan. I-file mo and then refer to the Committee on Justice. Lahat. Walang exempted doon. Kahit na ito'y galing sa private individual, galing sa member ng Congress, o kaya pinirmahan ng wanted o higit pa. Dapat kung ikaw, lahat ng ito nakalagay sa Section 2, yung i-refer mo sa pang-apat. Kasi ituturing mong pangalawa ito eh. Opo. Yung pang-apat, halos naging pangalawa lang, dahil yung unang 3, isa lang yun, pinatay. Ngayon, kung gusto mong mag-file ka sa February 5 o February 6, 2026. Kasi ng pang isang taon. Isang taon eh. Hindi ang ginawa mo, pinatay mo yung unang 3, pagkatapos, nung pumitada yung Pebrero 2025, bigla mong tinransmit sa Senate. So, nahalata tuloy. San, babasahin ko na para makumpleta ko na yung detalye. Sige. At magkaroon tayo ng buong konteksto. Ang sabi pa ni Ting, bukod sa unanimous decision, ang inilabas na pagpapasyang ito, Ting said the first 3 complaints were deemed terminated or dismissed and no other impeachment complaint may be entertained before February 6, 2026. Nakita mo. The High Tribunal's ruling does not bar the refiling of the complaints after a year or in February 2026. Ting said that apart from 1-year ban, the Supreme Court en banc also found the impeachment complaint against VP Sara Duterte to be violative of her right to due process as enshrined in the Bill of Rights of the Constitution. At dahil po ito ay running story to Jen, may mga lumalabas pang mga detalye. Meron pala siyang keynote Sen na mga parte ng desisyon. Ito ang isa. Ting quoting a portion of the Supreme Court en banc's unanimous decision declaring the impeachment complaint versus VP Sara Duterte unconstitutional. Ito yung quote. Our fundamental law is clear. The end does not justify the means. Ito pa po yung isang quote. There is a right way to do the right things at the right time. This is what the rule of just law means. This is what the fairness or due process of law means even for impeachment. Tama naman yun eh. Alam mo kung saan kinuha yan kahit di pa natin nababasa yung kabuuan ng desisyon ng Korte Suprema. Nakalagay sa mismong tuntunin ng Rules of Procedure in Impeachment Proceedings sa House of Representatives, lahat ng impeachment complaints na ipapile, maging ito ay galing sa pribadong tao o kaya mismo na sa mga miyembro ng House of Representatives o kaya ito'y pinirmahan ng hindi bababa sa 1/3
ng lahat ng miyembro ng House of Representatives, kinakailangan i-repair mo sa Committee on Justice. Yun ang tuntunin. O isip-isipin mo, umabot lamang doon sa tinatawag nilang 10-session day. Hindi totoo yun, Jen, Nelson. Sa totoo lang, kapag ako talagang nakahanda tayo, sinasabi ko naman sa inyo, kung yan ay natuloy halimbawa na pag-usapan sa Senado, unang-unang pagkakamali nila, Jen, yung unang complaint ay i-file at in-endorse at ito'y tinanggap ng opisina ng Secretary General December 2. Tandaan nyo, ha? Okay, December 2. December 2, 2024. Opo. Ang December 2 ay araw ng Lunes. First session day. Opo. Pero sa numero ng session, ito ay session number 26. December 2. Ngayon, yung unang complaint na yon ay na-file nung isang grupo alas 4:30 ng hapon, December 2. Okay. Ngayon, ano ang hinahanap sa tuntunin sa House of Representatives? Kapag kayo na itinanggap mo, immediately i-repair mo sa Office of the Speaker. Ayun. Okay. So, palagay ko walang nangyaring pagre-repair. Kasi kung talagang immediately, wala naman sinasabi ng paraan pagka i-repair mo. Pwede mong i-text si Speaker. Pwede mo siyang tawagan. Pwede mo siyang puntahan na personal. Kasi ito bigla na lang dumating. December 2. Tapos 4:30, tinanggap ng opisina. Nelson, kung ikaw ang Secretary General, babasahin mo lang ba yan? Tapos ilalagay mo sa opisina mo o tatawagan mo kaagad ang Speaker? Siyempre, dapat tawagan nila ng Speaker. Impeachment ito Ito ay isang paraan para tanggalin mo ang pangalawang pinakamataas na opisyal ng ating bansa. Pagkatapos, nakita mong ganyan, hindi mo man lang tatawagan ng pansin ang Speaker. Yun ang referral. Paalam mo kaagad sa kanya. Yun ang inihingi. Sabi niya, immediately. Bakit wala sa order of business? Sasabihin nila, hindi po namin kaagad nailagay dyan kasi po yung order of business po, ginagawa namin ng maaga. Umaga pa lang. Ginagawa na namin yan kasi po magsisimula po yung session alas 13. Tinanggap ko po yan 4:30. Alas 4:30 ng hapon. Hindi mo rin mapapangatwiranan yun. Bakit ka mo? Kasi, pangkaraniwan na sa amin, pag may biglang dumating na ganyan na napaka-importanting bagay, at ni-repair mo kaagad sa opisina ng Speaker. Sabi ng Speaker, sige, isama mo additional reference of business. So pwede naman palang gawin yun. Pwede mong gawin yun. May kababalian naman pala. Ang totoo niyan, yung apat na yan, nung i-repair nila doon sa sinasabi nilang 10th session day, yun ang February 5. Wala siya doon sa order of business doon sa araw na yon. Kaya nga sinasabi ko, kung ito'y halimbawa umabot sa Senado, unang tanong ko sa kanila, hawak-hawak ko yung Magandang balita ang hatid namin sa inyo ngayong araw. Sa pagtatapos ng aming balitaan, nagbigay kami ng mga mahalagang impormasyon. Maraming salamat sa pagtutok at pagsuporta sa aming programa. Huwag kalimutang manatili sa mga susunod na araw para sa mga bagong balita at mga kwento na dapat nating abangan. Mula sa Boses ng Masa, magandang araw, Pilipinas!